We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. From sunny Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We Can Do It! Wow. Maligayang Sabado po, maligayang Huwebes. Kung nakikinig kayo sa Coronadal, South Cotabato, kamusta man kami sa Wapo, lalo yung mga tiga Cotabato sa nakaraang lindol dyan, dalangin namin na kayo po nakaka-recover. Ano po, naalala namin kayo lagi. At mag-isa aming mga churches dito, we pray for you. Oo, sa mga Ilonggo dira sa Coronadal, halonggid pirmi kag magpangamuyo gid sa Ginoo. Make him first sa aton nga pangabuhi. So yan ang akon nga mensahe lang sa mga Ilonggo dira nga matangos ang ilong. Pero bilib ako, Ate Maru. Ate Maru, yung Tagalog mo ay sapagkat Ilongga ka, no? Ang Tagalog mo elongated. Kaya maganda talaga. Ate Maru, very excited ako kasi sana meron pa, no? Pero panlimang program na natin ito kasama natin ang ating guest. Alam niyo na kung sino, kung nakikinig kayo itong buong buwan ng Agosto, kung sino yung ating guest. Yes, narito muli siya. Pakinggan. Walang iba kundi si Ricky Sanchez. Hello po. This time, aawit naman ako ng isang English song na kinopost ko. Ang title po niya, For I Am Jesus. Sige. I may not be a person of distinction. I may not have a mansion of my own. I'm just an ordinary man, no riches, high position, but I know someone who's above all recognition. For I know Jesus, though he's the King of kings and Lord of lords, he loves me, the Prince of Peace. Almighty God, the living Master, is a friend who cares for me. Wow. Ricky Sanchez. Thank Ang you. ganda. Wala pang akumpanya yan, ha? Yeah. Wala pang akumpanya, lalo pa kung may akumpanya, lalo pa kung live at may, para Right. na-imagine ko na may string section yan, may horn section yung akumpanya niya. Brother Ricky, una, happy birthday ulit, ha? Dahil noong nakaraang linggo, araw ng August 23rd, ay ika-66 na kaarawan. How does it feel to be 66, Iho? You don't look your age. Maybe I could say I feel old physically, but spiritually and psychologically, I still feel young. You don't look your age, really. You really, you don't look your age. 66, para ka ba 65 and a half lang sa tingin ko? Oo nga. Sabi ko nga. Honestly, when I first saw you, I heard about Ricky Sanchez kay Ate Maru, kay La Junji, Nung nakita ko si Kuya Ricky, the first program natin, sabi ko siguro ito mga 42 years old lang. I'm not buttering you up. You look so young. You look so young, really, really. At, Salamat, Panginoon. Amen. At napag-usapan natin yung pagiging champion mo ng Tagishimig, program number 1 natin. And then yung iyong pagsali sa Papuri, naging kabahagi ng Papuri, program number 2. Yun namang iyong ministry journey in the ministry, program number 3 last Saturday naman, yung involvement sa acting, magiging sa mga panuuri sa Pilipinas. And then nagbigay ka ng challenge sa atin na ang AI, it's here to stay at dapat natin gamitin. So, napag-usapan natin yung nakaraan. Napag-usapan natin yung pagkasalukuyan.
meron ka po bang projection patungkol sa iyong nais na gawin sa hinaharap sa kalooban at tulong ng Panginoon? Pastor Dave, before that, I would Please, just like to capsulize everything. please. Kaya ako kinanta yung For I Know Jesus. I may not have a mansion of my own, hindi ako Mm. mayaman. Although hindi naman ako naghihirap sa blessings ng Panginoon. Mhm. Parang nakita ko na yung buhay ko ay nakaplano according sa layunin ni Lord. Because since I was a child, I was really into singing. And then when I was in high school and college, I was into writing songs. Talagang according to His will, tinawag niya ako in accordance with the time na nung March 1, 1981 ako ay makakilala sa kanya. And then coincides na ako po ay nakapanood ng Papuri concert and then nagpray. Tapos sumali sa Tagisimik, naging champion, naging Papuri singer, naging Papuri composer. Lahat-lahat po yun na nakikita ko na si Lord ang nagtalaga at nag-design. And then I became a producer of Christian music. And then nagdi-digital platform na ako sa music. All of this I can see. It's because for I know Jesus, though He's the Amen. King of Kings and Lord of Lords, He loves me. The Prince of Peace, the Almighty God, the Living Master is my friend Wow. who cares for me. So lahat po yung nakikita ko na dinisign ni Lord para sa buhay ko na hanggang ngayon ay if I'm looking back, sabi ko, Lord, ikaw ito eh. Ikaw yung nagtalaga nito. Ikaw yung according to your time, perfect timing na napunta ako dito. Andun yung mga taong ginamit mo para andun si Ate Maru, nandun si Kuya Romy, nandun. Yung kung iisipin ko, kung ako, paano nangyari yun, di ba? Siya yung nagtalaga nun eh. Siya yung nagtakda nun para mangyari yun na maka-join ako sa Papuri Music Ministry. Kaya pala nung bata pa lang ako, tinuruan ako ng mother ko na kumanta because it's my preparation for the music ministry. Kaya tumasali ako sa mga singing contest nung bata pa ako, hanggang high school ako. Member ako ng church choir since nung bata ako para ano yung exercise ko, practice ko yon, preparation ko yon para sa music ministry na ibibigay sa akin ng ating Panginoon, which is my involvement sa Papuri Music Ministry and then my own music Christian production na binigay sa akin ng ating Panginoon. And then moving on, starting 2005, I started writing English songs kasi nagdi-digital na tayo worldwide eh. So kailangan sumulat ka ng mga pang-international na kanta. So kailangan English ito so that other foreigners na pwedeng makita yung kanta ko, maintindihan nila kasi it's in English. Right. So I started writing English songs also in the year 2005. So marami na ako nasulat ng mga English songs so that other nationalities, lalo na pag ako po'y naiimbita at nag-ministry sa ibang country, kasi umiikot po ako sa Asia noon, pumunta nga ako sa Australia, nabisita ko si Terry doon. So para pag kumakanta ako, meron akong English songs na sarili kong naisulat sa tulong ng Panginoon na share ko sa kanila at mag-bless sila with the English songs that I have written for the Lord. Correct. So yun, buong picture nakikita ko, ang Panginoon, ang ating Diyos, ang siyang sumulat ng lahat ng nangyari sa buhay. Praise the Lord. Nasa plano ng Panginoon yan eh. He was actually preparing the place and yung route mo, the way you would walk from one step to another. Di mo ma-imagine na bakit naging mahilig ka sa kanta, di ba? O kaya bakit nagkagusto ako sa pagkanta? I'm looking back of what the Lord has done in my life. I love to sing because my mother, my father, the musician din sila. At the same time, I just love to listen to radio. Yung mga drama. Talagang nakikinig ako dyan. So, hindi ko alam, pero mo, yung pagkanta. Tapos napunta ako sa radyo, yung pala yung buhay ko noon na gustong-gusto ko yung mga drama sa eventually pala, ilalagay pala din ako, hindi magda-drama, kundi sa radyo. So talagang the Lord is preparing the way for us. Napakaganda. Praise God. Praise God. Talaga naman, miski sa Bible, hindi ba? Sa buhay ni Jeremias,
Ang sabi ng Panginoon sa kanya, bago kita nilikha, Mhm. kilala na kita at alam ko ang aking Yes. banal na panukala sa iyo. Ganun sa bawat isa sa atin. Nakita natin sa buhay ni Kuya Ricky, hindi niya sukat akalain na yung kanyang training at hilig sa music, ina naging daan para Correct. magamit siya ng Panginoon hanggang ngayon at hanggang sa Mhm. bumalik ang Panginoon. Nakita Mhm. natin yan sa buhay din ni Ate Maru. Ang inyong Ate Maru talaga mahilig siya sa drama. Hindi niya alam, masasama pala siya sa radio station. Ako Yeah. naman po talaga maliit pa po kami. Talaga ako po madrama na. Oo. Panginoon. At hindi ko po alam, nung maliit kami, kasi dyan sa FEBC, naglalaro kami ng mga sa control room, ano? Hindi ko alam kung ba't ako nakalunok na mikropono. Yung pala, magagamit yon para sa hinaharap. But kidding aside, nakita natin ang kamay ng Panginoon sa buhay Correct. ng, Yes. ng kapatid na Ricky. Kuya Ricky, again, I don't mean to butter you up, but nothing but praises. Itong nagka-interviewhan tayo for the past Saturdays, lalo lang akong mas humahanga sa ginagawa ng Panginoon sa iyo at lalo kang ginagamit ng Panginoon na natili kang mababa at mapagpakumbaba. Sinisitas mo lahat ng iyong akomplisimiento pero papuri sa Panginoon. Yes, yes. Wow. Go ahead, Iho. And Yeah. Pastor Dave, I'm not intending to resign. Amen. I'm not intending to stop. Don't. And I will continue to do the music ministry. Actually, hindi siya humihinto eh. Dumarating ang mga bagong kanta. It always comes at pinoproduce ko na. Kagaya na sinabi ko the last episode natin, using the AI technology. So ngayon, ang dali-dali nang mag-produce ng song. Noon, ang hirap-hirap, hahanap ka ng pianista, hahanap ka ng drummer, hahanap ka. Dito hindi. Using the AI, merong mga music application na tunog drums talaga, tunog piano, tunog strings, tunog ganyan. Tapos may noon hanggang 8 track lang, ngayon kahit 100 tracks, right? Kaya mong ipasok lahat ng instrumento. At may mga singers na ang gagaling na AI, wala namang masama na gamitin mo sila to produce a new song that is really beautifully produced with all the instruments and all the applications ng music application, recording studio on computer, na ang dali-dali na, hindi kagaya nung araw kami ni Junji, pupunta kami sa studio ng FEBC, magtitiklado kami ng konting piano, konting gitara. Ang hirap-hirap gumawa ng kanta. Ngayon, napakadali na. So, I don't intend to stop because now it's easier. Kung noon mahirap ginagawa ko, ngayon pa kayang mas madali na, di ba? So, I don't intend to stop. I will use the technology, the computer technology, whatever it is, Amen. to produce my new songs and then upload it to my YouTube channel for others to listen to kung ano man yung bagong kanta na nagagawa ko for the Lord, whether in Tagalog or in English. So I will Amen. continue. Please do, please do. If I may say this, at bigla ko lang naisip ngayon yan, use technology to share the message. Gamitin yung teknolohiya para maibigay niyo ang mensahe. At alam niyo ba na kung si Haring David nabubuhay ngayon, gagamit siya ng AI para ma-share niya yung bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. At pag isa Solomon, kung nabubuhay ngayon niya, siguro gagamitin niya yung AI para ibigay mensahe ng trust in the Lord with all your heart. Alam niyo po, nagbago lamang teknolohiya. Pero mensahe natin hindi mababago. Yun ang wag madadilute. Yan ang wag mababago. Yan ang wag nating hindi ibabahagi. At yan ang ginagawa ng ating kapatid na Ricky. At hindi lang sa isang larangan, sa musika, pati sa acting, ginagawa din niya yan. Ang dami niya naaabot. At kapatid, eternity will reveal dun sa mga nadala mo sa Panginoon, yung mga kaluluwang hindi maaabot ng ibang mga pastor, ng mga miyembro at mga tao. Naaabot mo, nilagay ka ng Panginoon diyan sa kung saan ka naroroon, ipinagagawa sa iyo ng Panginoon, yung in-equip ka naman niya para magawa mo yan, para sa kalwalatian ng Panginoon at para sa ikauunlad ng kanyang banal na karya. Napakaganda ng ginagawa ng Panginoon sa iyo. Yeah. Sa akin naman, maganda yun for recording purposes yung AI. It's very, very easy, no? Nowadays, no? The way that Ricky would explain it, napakaano.
But to me personally, when you sing a gospel song, personal, the anointing of the Holy Spirit is there. Walang tatalo. Yeah. Mm. So, recordings, listening lang. But then we will not forget that the anointing of the Holy Spirit is in you when you try to interpret it and sing it personally in concerts or in churches, as something like that. So, I hope people would still have the chance to really, learn the song by themselves, and then sing it in the church with gusto, with the anointing of the Holy Spirit. I saw one episode ng America's Got Talent. There was this one guy. I think it was just yesterday I saw. There was this one guy, Chinese siya lang mag-isa. Tapos, sabi nila ng mga judges, okay, perform, show us Bago siya doon sa gitna, may pumasok ng mga yung mga robots. Ang mga dancers niya sa tabi, robots. So kung ano yung action niya, ginagaya ng robots. It was amazing. Sabi ko, oh boy, sana naman, huwag naman palitan ang totoong tao din. That's just my AI is very, very easy, very affordable, and anybody can do that. But to me, when you sing the gospel song in person, you can never limit the anointing of the Holy Spirit when you sing. Say it. And when you sing, it's just like a pastor na ang nag-preach AI, ano yun, di ba? So, si pastor. Meron ako mga alam na pastor, ang preach nila AI alanganing English. Hindi nila talaga maipahayag yung kanilang sinasabi. Kasi magtagalog na lang kayo, huwag nyo na piliti Englishin. Ang mahalaga naintindihan kayo. Meron sana akong personal request ito. Sana yes, okay kay Ate Maru. Yeah. Kuya Ricky, siguro at least dalawang kanta na, kasi singer itong ating guest Yeah. Sample mo naman kami ng isa o dalawang kanta, and then mensahe mo na ibibigay sa amin. In other words, isang kanta, may bibigay mong mensahe sa amin. Yeah, correct. Next song, may bibigay mo. Magiging treat sa akin yan personally. Yes, At, yes. Alam ko mag-isang manonood natin. Ano man nilagay ng Panginoon sa puso mo? Correct. Okay. Sige. Eric, take it away. Okay. Meron ako isang song na higit sa lahat. I will sing the chorus. Ngunit higit ang pag-ibig niya sa'yo, higit sa bawat nilikha niya sa mundo. Kung ang mga halaman ay kanyang inaalagaan, lalo kanyang iniingatan. So the message of the song is God's love to everyone, na wag mong isipin na ako ordinaryong tao lang ako, mahirap ako, hindi ako senador, hindi ako visor, supervisor, ordinary empleyado. No. You are important to God. Higit sa lahat, mahal ka niya. Higit sa mga nilikha niya sa mundo. Higit sa kahit ano pa man. Why? Because He died for you. He purchased you of His blood. So, ganun ka ka-precious sa Kanya. So, no matter what, sino ka dito sa mundong ito, importante ka, mahalaga ka sa Diyos, higit sa lahat dahil tinubos ka niya ng Kanyang dugo at ng Kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Praise God. Second song, next song, if you don't mind. Rick, kantahin mo yung Wag Mo Sanang Isipin. Oh, may request pala si Ate Maru. Wag mo sanang isipin. What is how come what was your inspiration when you composed this song Wag Mo Sanang Isipin? Okay. I wrote the song Wag Mo Sanang Isipin because of sad experience. Yun yung we lost our second pregnancy. Oh, okay. So I was questioning God why. I was
doing ministry and Mm-mm. right for him, tapos biglang ganitong problema na malaki. Mm. So I asked him, Lord, give me a song that you are speaking to me, that you will comfort me and assure me of your love no matter what happens. Yes. So nasulat yung huwag mo sanang isipin. Mm-mm. Mm-mm. Kaya yung last part, huwag mo sanang isipin, hindi kita pinapansin. Huwag mong kalilimutan ang inalay ko sa'yo. Kahit ang aking buhay ay aking inihain, tulad ng ginawa ko sa krus para sa'yo. Huwag mo sanang isipin, hindi kita minamahal. Ang katotohanan, kita'y minamahal. I love that song. Ang ganda, ang ganda. Kasi we have so many thoughts in our minds na parang we're trying to question, you know. But then, who are we to question the mind of God? Kasi I was reading an article na sana we get so frustrated kasi hindi matupad-tupad yung gusto mong gawin sa buhay mo. Tapos, ang sabi doon, kasi ang gusto mong gawin sa buhay mo, Diyos dapat ang gagawin no, ang gagawa noon. Ikaw ang gumagawa, kaya failure kaya napapagod ka Ganon. Kaya there are times na yung gawain ng Panginoon, inaagaw pa natin tayo. Kaya we get so frustrated. Why, Lord? Why? Parang ganon. So, it's just a wake-up call. A wake-up call. Yep. Gusto ko nagdagan yung background story ng kantang, di ba, nasulat yun because we lost one. Kaya isulat yung binigay sa akin ng Panginoon, kinausap niya ako. Actually, when I got married, the Lord revealed to me in my dream that I will have 2 children. Ang panganay ko lalaki, ang bunso ko babae. Kitang-kita ko talaga sa dream ko. That's why I'm claiming na ang una kong anak lalaki talaga. Kaya nung nawala yung pangalawa, sabi ko, paano yun? Di ba, Lord, sinabi mo, dalawa anak ko, yung pangalawa ko babae. Correct. And then after 2 years after that incident, nagkaroon ng pangalawang anak na daughter na tama doon sa dinibi niya sa akin sa dream ko na ang anak ko isang lalaki at isang babae. Yes. So nangyari. Yes. Woo! Thank you, Lord. Amen. Galing talaga. Wow. Kaya every time nadinig ko yan kinanta ni Kuya Romy, napakaganda kasi it was parang palagi sa funeral. I think 2 funeral si Kuya Romy kumakanta. Kinakanta niya palagi. Sabi ko, napakaganda nitong kantang ito. Huwag mo sanang isipin na hindi kita mahal. Yun ang sabi ni Lord. Huwag mo sanang isipin yan. At diba, kapitbahay namin yung cemetery sa minsan narinig ko yun. Tinutugtog pag may tumarating ng patay. Wow. At ako yung kumakanta. Boses ko yun. Kanta ko yun paglabas ko, ay may patay. Tingnan mo. Napakaganda. The song has been used for comfort. For comfort talaga sa mga nawalan ng mahal sa buhay. Huwag mo sana isipin. Huwag mo sana isipin. Napakaganda. By the way, the first version of that song was recorded by Edward Granadosin. It wasn't me. Kasi, nung pinagawa ko kay Robert Mori yung -1 or accompaniment, nung kinakanta ko na siya, hindi ko makanta kasi naiiyak ako. Oo. Nasa 3rd time pa lang ako, umiiyak na ako sa nagkakrak yung boss. Hindi ko kaya. Sabi ko, hindi ko kaya. Kaya ko lang gumawa ng demo, pero sabi ko, si Edward na lang ang kumanta. Kaya ang unang version was Edward, which talaga naman napakahusay ng pagkakanta ni Edward. Ang dami na bless doon sa song. Because of the song itself and the way
Edward was singing it. And if I may say so, suplado pa si Edward sa akin nun. Maganda pa yung kanta na yan, baka hindi yan maganda. Ganun sabi sa akin ni Edward. Tapos na binigay ko sa kanya yung demo, napakinggan niya. Telepono pa na, wala pa cellphone eh. Tumawag sa akin. Yung ganda-ganda ng kanta, naiiyak ako. Sabi, kaya nga sa'yo ko pinakakanta kasi di ko nga makanta kasi naiiyak nga ako eh. Huwag kang iiyak, diyan kantahin mo yan. Sabi ko, Right. iyak daw siya, sobrang daw ganda ng song. So, Amen. Edward Granadosin was so blessed with a beautiful voice. Yes. So, Beautiful way of singing that two of masasabi kong most requested songs sa DZAS during that time, siya ang kumanta, Dakilang Katapatan. correct, original. Huwag mo sanang isipin, laging nire-request ng tao, Dakilang Katapatan, huwag mo sanang isipin. Yung dalawang kantang kinanta, kasi ang ganda-ganda naman talaga ng boses ni Edward and the way he sings. No? Right. Amen. Sa US, Very diba? Oo. Si Pastor Edward. Yeah. Amen. Hello, Edward. Dati nagsusuplado sa sayo, ngayon hindi na. At Ito lang naman po sa particular, kumbaga china-challenge niya ako, dapat nabigay mo sa akin magandang song. Parang ganun lang. Pero kaibigan po kami, mabait naman po siya. Yeah. And then after a Oo. while, siguro mga after 5 years, I made my own version of the song. Oo. praise God. Kaya sana sinabi mo sa kanya, huwag mo sanang isipin. That's beautiful. That's beautiful. Well, wow, time flies so fast. Oh, Mhm. thank you, God. For the month of August, we were able to interview itong aking inaanak, in which I haven't seen for a long time. Paminsan-minsan lang kami nag-uusap, but thank you so much. Thank you so much, anak, Ricky. Thank you for your ministry, and we are so blessed. Continue. Don't stop to be a blessing. Don't stop to Amen. be a blessing. Always give God all the glory of what He has done in your life. Kaya, Amen. mga kaibigan, wala na tayong oras. Reminder po, ang ating programang We Can Do It, kasama ko palagi si Kuya Dave at ang aking partner in crime, matagal na. Ang aming program ay napapakinggan dito sa FEBC Radio TV. At napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At ganoon din sa mga kasimanwa ko daw sa Coronadal ko sa Cotabato, halong ko mo permi ang aton nga programa tani mabatian ninyo. Mamati ka mo sa DXKI 1062 Coronadal South Cotabato. Ini mabatian kada Huwebes ang gabi alas 6. Yun. Well, mga kaibigan, thank you so much, Ricky, anak, thank you. God bless you. God bless you. And ito po ang aking partner. At of course, ito si Ate Maru Cepeda Javier. Nagpapasalamat din. Kasama ko po si Dave Marcelo po. Muli, salamat sa ating kapatid na Ricky Sanchez. At salamat sa ating engineer sa control, ang ating kapatid na John Philip Lagtapon. Tandaan po ninyo, ano man ang ating sitwasyon sa buhay, huwag niyong isipin na kayo pinababayaan ng Diyos. At tandaan ninyo, kakayanin ninyo ang lahat ng bagay sapagkat sa tulong ng Panginoon, sabay-sabay tayo, Ate Maru and Kuya Ricky, sa tulong ng Panginoon, sa buhay, we can do it. Ooh. Thank you so much for joining us for the whole month of August. And of course, next month ay mayroon na naman tayong bagong makilala dito sa ating programa. I would like to say happy birthday to my brother pala, August 30. Ang pangalan niya Augusto, pero wala na siya sa mundong ito. But anyway, thank you so much, Rick. And thank you, Phil, for your time. And well, bye-bye for now, mga kaibigan. So, we'll see you again next week sa ganito ring oras at istasyon. God bless us all. Inyong narinig ang We Can Do It dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.